Good evening mga kasambahay! Ako po si Atty. Nini Sandoval Sebrio at ito ang Hintahang Legal. Kami po ay naka-live streaming sa YouTube and Facebook ng UNTV News and Rescue at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Bago tayo magpatuloy, pababatiin muna natin ang aking nag-iisang kapartner, Atty. Joey Domingo. Good evening, Atty. Joey! Good evening, Attorney M. Magandang gabi rin sa ating mga kasambahay at medyo maulan-ulan itong Huwebes na ito. Oo nga. Ngunit, 'di ba, pero nandito pa rin kami kahit LDR kami ulit ni Attorney M ngayon, pero live na live tayo ngayon, mga kasambahay. Maraming Yes, kahit salamat LDR sa palaging live. pagsama. Oo. Maraming Oo, salamat sa naku. palaging pagsama sa amin ni Attorney M. 'Di ba, Attorney M? Oo, ang dami nating ganap, Atty. Joey, pero syempre tuloy-tuloy ang ating ratsyado sa Hintahang Legal para po masamahan namin kayo, aming mga kasambahay. Ngayon, Atty. Joey, mahalaga din yung pag-uusapan natin. Ha? Alam natin madaming nangyayari sa ating bansa, pero tayo ay tuloy-tuloy lamang sa pagbibigay ng iba namang kaalaman sa ating mga kasambahay. Ito naman importante para malaman nila ano nga ba yung karapatan ng mga solo parents at paano nga ba sila pinoprotektahan ng ating batas. So yan, alamin natin ano-ano nga ba yung mga provisions ng batas na patungkol talaga sa solo parents or single parents. Oo, Yes, kasi Atty. Joey. naman, Attorney M, nabanggit mo nga kanina, ang dami-daming nangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi naman sa apathetic kami ni Attorney M or wala kaming pakialam dun, pero syempre may mga ibang bagay na nais naming pagtuunan din bilang may mga most requested topic tayo dito sa ating puntahan. So, ang napag-isipan namin na pagbigyan ngayong gabing ito is itong usapin nga tungkol sa mga solo parents. Ayan. 'Di ba, Attorney M? Tsaka, Atty. Joey, sa totoo lang ha, from a practical perspective, marami po kasi akong kilala, I'm sure ikaw din, Atty. Joey, na single parents, no? Kasi ang single parents or solo parents, marami namang pwedeng maging sitwasyon na ikaw ay magiging solo parent or single parent. Pwedeng ikaw ay namatayan, halimbawa ng kabiyak, Atty. Joey, no? Then, di mo man gusto, ikaw ay naging solo parent. Pwede namang, Atty. Joey, nag-take effect ang legal separation, no? Or nagkaroon ng declaration of nullity or annulment of marriage. Or halimbawa, Atty. Joey, nalagay sa piitan or nakulong ang iyong asawa. No? So, you can also be a single parent. So, maraming iba-ibang pagkakataon na pwedeng mangyari ito. At kinikilala naman po ng ating batas yung special na pangangailangan ng mga solo or single parents. So, yun nga, iba-iba ng category at classification ang single parent. Oo, hindi naman ibig sabihin na pag solo parent ka lang dahil out of wedlock. Tsaka pag sinabing solo parent, hindi ibig sabihin na applicable lang siya to single moms. Kasi applicable din yung solo parent natin sa mga single dads. Kasi meron din naman na nagpapalaki ng kanilang mga supling o kanilang mga anak na mga tatay lang. Kasi yun na nga, nabiyudo, walang asawa, o kaya naman nagkaroon ng sole custody of the children for whatever circumstances. Diba, Attorney M? Oo. Idagdag ko na rin, Atty. Joey, ha, pwede rin kung ang spouse ay mentally or physically incapacitated, no? So, halimbawa, wala pong pagkakataon na makapagtrabaho yung spouse or kailangan din po alagaan yung spouse on top of taking care of your children. And also, applicable din pala, Atty. Joey, itong konsepto ng solo or single parents doon sa mga relatives na nag-aalaga ng kanilang kamag-anak na below 22 years old. Dahil halimbawa namatay ay yung mga magulang ng isang bata or nasa abroad, Atty. Joey, no? Yung mga magulang ng isang bata. So, halimbawa, ang lolo o lola ang nag-aalaga. So, they can be considered as a solo parent within the purview of the expanded Solo Parents Act. So, yeah, napakarami pong scenario yung konsepto ng solo parent. Oo, yung pag-uusapan namin ni Attorney M ngayong gabi, hindi lamang yung mga karapatan, kundi pati na rin yung mga benepisyo, tsaka kung ano yung maaaring pwedeng gawing legal remedy kung sakasakaling magkaroon man ng mga suliraning legal ang isang solo parent, whether single mom or single dad for that matter.
Ayun. So yan, nasagot na natin ha, hindi kailangang hiwalay, kung minsan magkasama naman pero, yun nga kailangan din alagaan yung spouse, yan. So ayan, Mm. sana nalinaw sa ating mga kasambahay kung ano ba yung konsepto ng solo or single parent. Hindi lamang siya, kagaya ng sinabi mo, Attorney Joey, hindi lamang siya applicable sa babae, pwede rin maging sa lalaki at hindi lang applicable strictly speaking sa parents, pwede din sa relatives, no? Na nag-aalaga ng isang bata na below 22 years old. Oo. Ayan. Pero Okay, so Attorney M ha, yung mga yung mga benepisyo na meron ang isang single mother, halimbawa, yung maternity leave, hindi niya pwedeng sabihin na kukunin ko yung maternity leave kahit na ikaw ay isang ama kasi sasabihin mo, solo parent pa ako, so pwede ba akong mag-maternity leave din ng kung gaano katagal na nagpo-provide ang batas ng allowable number of days na pwedeng umabsent sa trabaho based on maternity leave. Hindi po pwede yun kasi nga yung batas na yun applicable siya sa maternity, hindi sa paternity. Kasi meron din namang paternity leave, Attorney M, di ba? Halimbawa, iba naman yun, syempre. Oo, yung wife mo. Pero iba yun, yung mga applicable na batas for those kinds of circumstances. Iba yun. Yung aming pag-uusapan is yung solo parent, mga benepisyo na, sabi nga ni Attorney M kanina, pwede siya sa isang relative. Halimbawa, tsahin o tsuhin, pero siya ang nagpapalaki ng isang bata, di ba? Pwede yun. Pwede mag-apply sa kanya yung solo parent natin. Ako, Attorney Joey ha, alam mo ba, may panauhin tayo ngayong gabi. Oo nga, balita ko nga. At ang ating mga kasambahay patungkol sa ating topic ngayong gabi. Aba, syempre kinagagalak naming ipakilala at nagpapasalamat kami. Nakasama natin siya ngayong gabi, Attorney Joey. Let us all welcome Mr. Rene Guzman, ang President ng National Council for Solo Parents Incorporated. Mr. Rene Guzman, magandang gabi po, sir. Andyan na ba siya, Attorney M? Nandyan na daw ang ating panauhin. Oo. At ito mismo ang Presidente siya ng National Council for Solo Parent. O lalaki yung presidente natin, Attorney M. All the more na yung sinabi ko nga kanina, hindi lahat ng solo parent palaging babae or single mom. Kasi ito si Sir, President siya ng National Council for Solo Parent. Magandang gabi sa iyo, Sir. Po, mag-isalaw na nakikinig ng program na bigan. Naku, parang Sir Red, mukhang, medyo malabo po ang inyong linya. Siguro, sige, susubukan po natin ha, at baka as we go along, mas maging maayos po ang inyong connection, Sir Red ha. So, Attorney Joey, siguro mainam magbigay tayo ng ilang katanungan para kay Sir Red, no? Sir Red, naririnig mo ba kami? Yes, okay po. Ayun. Okay. Buti naman. Okay. Sir Red, sige. Siguro po gusto muna naming malaman, ano po itong National Council for Solo Parents Incorporated? Kailan po ito nagsimula? At ano po ang inyong mga adhikain dito po sa inyong samahan po, Sir Red? Well, ang National Council for Solo Parents po ay nagsimula noong 2018. At ang primary vision po kasi bakit nagkaroon ng ganitong klaseng organisasyon, kasi po noong November 2000 nagkaroon po tayo ng Republic Act 8972 kung saan kinikilala at binibigyan ng karapatan at mga programa ang ating sektor ng solo parents. Pero dahil napakatagal na panahon hindi po napapansin, hindi napapatupad ng tama, kaya minabuti po namin na magkaroon ng isang organisasyon na talagang tututukan yung mga karapatan ng ating mga solo parents at kanilang mga anak para sa ganun po kung ano man yung nasasaad sa batas ay makamtan at mapakinabangan ng ating mga solo parents at kanilang mga anak. Ayun. Napakaganda naman po, Sir Red, no? Attorney Joey, ng adhikain ng solo parents, ng asosasyon po nila, Sir Red, no? Sir Red, as it is now, ano-ano po ba ang mga karapatan ng isang single or solo parent sa ating mga umiiral na batas?
Well, sa ngayon po, nadi-divide po sa dalawa. Ano? Ito yung mga working at saka yung mga nasa informal economy or walang trabaho rin ng mga solo parents. Para sa ating mga working solo parents, meron po tayo dyan yung 7 days parental leave with pay. Kasama po ang ating mga kasambahay dyan. Ano? Ito ay isang labor recognized na benefit ng lahat ng workers na solo parents. So, meron din pong flexible work schedule, meron po tayong protection against discrimination, at sa ngayon po, dahil tayo ay nagkaroon na ng telecommuting law, sa mga kumpanya kung saan meron sila nung tinatawag na work from home, kailangan pong i-prioritize ang ating mga solo parents dyan sa programa na yan. Gayon din po, para sa mga solo parents na may anak na 7 years old and below, ang mga kumpanya po na merong 200 and above na mga employees ay nire-require ng ating batas na mag-put up ng isang child minding center either dun sa kanilang place of work or malapit doon para po ang ating solo parents hindi na po gagastos doon sa pagkuha ng mga yaya at siya ay makakapagtrabaho ng maayos dahil kampante ang kanyang isipan kung nasaan at maayos ang lagay ng kanyang anak. So para naman po sa ating mga nasa informal economy at yung mga walang trabaho, kung sila po, actually yung mga minimum wage earners po pala, no? I'm sorry, yung mga minimum wage earners and below na solo parents, qualified din po silang makatanggap ng 1,000 pesos monthly subsidy galing sa ating local government units kung saan sila nakatira. So, doon sa iba naman po, nandyan po yung ating PhilHealth benefits at sinasabi po sa batas kung ikaw ay working solo parent, dapat po hindi nakakaltasan ng PhilHealth contribution dahil ito ay sasagutin na ng ating national government. So ang ating mga solo parents po na walang trabaho naman, sila ay priority sa ating employment programs at iba pang poverty alleviation programs ng ating pamahalaan. Ang kailangan pong mangyari kasi ay meron silang solo parent ID. Para sa ganun po ay sila ay kilalanin na lehitimong solo parent kasi sa Pilipinas po yung solo parent ID lang ang pagkakakilanlan para sa ating mga solo parents. So nandyan din po yung housing programs at isa po sa pinakamagandang benepisyo dito sa bago yung Republic Act 11861. Sinasabi po kasi isang anak ng ating solo parents ay gagawin na full scholar ng national government mula sa simula ng pag-aaral hanggang makatapos siya ng kolehiyo or vocational studies kung ano man yung piliin niya. So marami pong benepisyo, maraming programa, pero sa ngayon po hindi pa po lahat ay nai-implement totally. Kaya nga po tayo ay patuloy na naglalabi, hindi lang po sa ating kongreso kung hindi pati sa executive. Para sa ganoon naman po, makumpel ang ating mga LGUs na ipatupad ang mga benepisyong ito para sa ating mga solo parent families. Sir, nabanggit niyo kanina yung Sige, nabanggit niyo Joey, go kanina ahead. yung tungkol sa subsidies na entitled sila na po pwede silang mag-claim nitong mga subsidies sa kanilang mga LGUs. Tanong ko lang, sir, paano sila mag-claim? Pupunta ba sila sa barangay tapos ipe-present lang nila yung kanilang mga IDs for solo parent? Kung kaya naman kung walang solo parent ID, ito muna unang-una, paano makakakuha ng solo parent ID ang isang individual na nagpapalaking mag-isa ng isang bata? Paano po ang qualifications para makakuha? Sa ID muna po, para at least malinaw. Ang pag-a-apply po ng solo parent ID ay nagsisimula po sa ating barangay. Kailangan pong dumaan sa ating barangay kasi ang isa sa requirement, dapat si solo parent applicant ay at least 6 na buwan na residente doon sa barangay kung saan siya nakatira. So dapat po dumaan siya sa barangay. Tapos kailangan i-prepare po niya yung kopya ng birth certificate ng kanyang mga anak kasi ayon po sa batas, ikilalanin ka lang na solo parent kung meron kang anak na 22 years old pababa at kinakailangan
kung siya ay 18 to 22 years old, dapat po nag-aaral siya. So kung siya ay pumapasok sa 18 to 22, kailangan ipasa rin po yung katibayan na nag-aaral ang ating mga anak. So si solo parent po ay nire-require na mag-execute ng isang notarized affidavit na nagsasabi na legitimo siyang solo parent, wala siyang kinakasama, wala siyang asawa, siya ang nag-iisa na tumatayo na magulang, siya yung nagpe-perform ng parental authority ayon sa ating family code. At ito pong mga dokumento na to ay ipapasa po niya sa Social Services Department ng kanilang city hall or munisipyo pagkatapos po na siya ay ma-home visit ng ating barangay. Kasi kinakailangan i-verify po na totoong lahat ng sinasabi niya sa kanyang application. So from there po ay ipaprocess ang kanyang dokumento, i-interviewin po, gagawan siya ng social case study ng social worker ng city hall or munisipyo. At after pong ma-confirm na talagang qualified siya to be a solo parent, siya po ngayon ay bibigyan ng isang solo parent ID na may validity ng 1 taon. Sa pamamagitan po ng interview ng social worker, doon din po malalaman kung siya ay magko-qualify doon sa 1,000 pesos monthly subsidy. At saka, hindi ko po nabanggit pala kanina, meron din po tayo kasing 10% discount and VAT exemption para sa mga solo parents na may anak na 6 years old and below. So doon po sa interview ng ating social worker, doon po ma-justify lahat yan. At kung kinakailangan na siya ay qualified doon sa discount, bibigyan din po siya ng solo parent booklet, kagaya po nung meron sa ating mga senior citizens at PWD. So sa pamamagitan po niyan ay makukuha po niya yung subsidy, yung discount, at iba pa po ng mga benepisyo na nasasaad sa batas. So halimbawa, Attorney M, kung Attorney M, kung ikaw isang nagpapalaki lang sa iyong pamangkin, halimbawa hindi mo naman anak, hindi ka ba mabibigyan ng solo parent ID? Kung halimbawa ma-comply mo lahat ng requirements, makakapagpakita ka na halimbawa orphan o ulila na yung bata at ikaw ang nagpapalaki, paano naman yung requirements doon, sir, if ever? Yan po yung maganda, no? Kasi pag sinabing solo parent, hindi automatic po na walang asawa kasi. Kasi may mga categories po kung saan pinapayagan na may asawa. Halimbawa po yung kung ang iyong asawa ay isang person with disability at yung kanyang disability ay naging dahilan para hindi na niya ma-perform ang kanyang parental authority, pwede kang mag-qualify as isang solo parent. Or kung ikaw naman ay may asawa na OFW na low or semi-skilled, pwede ka rin po mag-qualify na isang solo parent. So, para doon sa ganyang klase po, halimbawa namatay na yung mga magulang or inabando na nung mga magulang yung bata sa lolo, lola, tito, no? Yan po ang isa sa kategorya, yung tinatawag po na any relative up to 4th civil degree of consanguinity or affinity. Qualified po kayo na maging isang solo parent. Kailangan lang pong patunayan, unang-una, syempre, yung kayo po ay pasok do sa 4th civil degree na relative, ano? At pangalawa, kailangan patunayan, kaya po importante rin ang barangay, kailangan patunayan na sa'yo talaga, ikaw talaga ang nag-aalaga doon sa mga bata kasi iniiwasan syempre baka mamaya ginagamit lang yung bata para makuha yung mga benepisyo. Tama, oo. Naku, idagdag ko na rin, Sir Red, meron din po palang additional na 7 days na paid leave, no? Yung parental leave kapag ikaw ay solo parent, sir, no? Kasi kung minsan mag-attend ng mga PTA meeting, no? So may mga activities kasi na syempre, maobliga siyang attendan dahil solo parent ka. Pero natuwa ako, Sir Red, dun sa sinabi niyo kanina, which sa palagay ko marami sa ating mga kasambahay ang hindi aware na yung requirement pala na magtayo ng parang daycare, no, sir, kapag may below 6 years old na bata, kapag more than 200 yung empleyado, which is palagay ko napaka-importanteng bagay para sa mga solo parents, no, Sir Red, kasi hindi na magbabayad, no, ng kasambahay or na mag-aalaga dun sa bata kasi sila ay nagtatrabaho. Sir Red, sa experience niyo po so far, ano usually yung concern ng mga solo parents na inilalapit sa inyo na talagang nahihirapan po sila?
Well, nabanggit niyo po yung sa ano no sa 7 days paid leave. Actually kanina lang meron po tayong kausap na isang solo parent taga Las Piñas. Nagtatrabaho siya sa isang BPO. Ang problema niya, hindi yata aware yung BPO na merong 7 days parental leave for solo parents. So pag nag-a-apply siya, dinideny palagi, ang ginagawa ay kinakaltas doon sa kanyang sick leave and vacation leave. Yun nga po ang primary purpose bakit binibigyan ng ating mga solo parent. Noong 8972 po, nire-require na dapat yung parental leave gamitin ni solo parent pag may kinalaman sa mga milestones ng bata. Birthday, graduation, o kaya pag ito ay may sakit. Pero under 11861, dahil sabi nga namin during the technical working group, kung ang iniisip natin yung kapakanan ng bata, dapat isipin din natin yung kapakanan ni solo parent. So, nung 11861, ang ginawa po namin, yung 7 days parental leave, ang ginawa namin, hindi na nire-require na dapat may kilalaman doon sa ating anak, no? Ang paggamit ng parental leave. So kung ikaw solo parent halimbawa at feeling mo medyo pagod ka, overwhelmed ka, pwede mong gamitin. At ang maganda po kasi dyan, ang requirement lang ngayon, hindi kagaya dati medyo mahigpit talaga. Ang requirement lang po ngayon para magamit natin yung 7 days parental leave, dapat meron kang valid solo parent ID, at least 6 na buwan ka na sa iyong pinagtatrabahuhan, at saka within reasonable time. Now, within reasonable time na sabihan mo ang iyong employer. So, yun yung problema nung kausap natin kanina kasi nagkataon nasa ospital na siya dahil kailangan ma-MRI yung anak niya pero dininay pa rin yung kanyang parental leave. So, ngayon nasa dole na yung kaso na yon at inaantay natin kung ano magiging action ng Department of Labor and Employment. Yan yung normally nangyayari sa mga working. For non-working solo parents, ang usual na problem na nahihirapan sila mag-access sa mga programa ng ating pamahalaan. Kasi yung mga sinasabi, dahil hindi sila malapit sa tagalista, hindi sila masyadong kilala ng kapitan. So, ang ginagawa natin, tinuturuan natin sila paano dumiretso doon sa concerned government agency para makuha nila yung programa na gusto nila. Kasi nga, minsan kasi pag hindi nasasabi sa kanila, hindi napapaalam, akala nila kailangan dumaan sa kapitan, sa mayor, sa congressman, o kung sino man politiko. Pero taon-taon pinopondohan yung programa para sa kanila eh. So dapat pwede nila magamit without the intervention ng kung sino man na ano. So I think awareness ang kulang, Attorney M, Sir Red, awareness sa ating mga solo parents, sa ating mga employers na rin for that matter, lalong-lalo na sa mga lalong-lalo na sa private sectors, private employers na hindi pa masyadong gaanong kilala itong batas na ito patungkol sa mga solo parent. Attorney M, bago tayo mag-break, kasi makakalimutan ko, itatanong kay Sir Red sana kung ano-ano yung mga isinusulong na panukala ng NCSP o ng ating organization ng solo parents sa ating gobyerno na kailangan ng push pa at kailangan ng tulong mula not sa Congress, sa Senate, o kung saan ba sila mas kailangan ng tulong sa mga panukala patungkol pa rin sa mga solo parents. Sir Red, bago niyo po sagutin idadagdag ko lang po sa sinabi ni Attorney Joey, meron po tayong legal principle, Attorney Joey, di ba? Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Yes, so paalala po namin sa mga employers, kaya po kayo may mga HR na empleyado, dapat po trabaho namin kung ano yung mga umiiral na batas kasi napakarami po ng benepisyo at karapatan ng mga solo parents at hindi na po yan dapat parang pinapalimos pa, Sir Red, dun sa employer mo, dapat entitled ka dyan, karapatan mo yan. So, magkakaroon talaga ng pananagutan yung mga employers kung hindi nila alam yan dahil obligasyon nyo pong malaman yan. So, yan, sana'y nanonood sila ng ating programa ngayong gabi para mapaalala po. Sir Red, sige, go ahead po. Baka po masagot niyo yung katanungan ni Attorney Joey.
Yes, actually, kami po nakipag-partner po kami sa Bagong Henerasyon Party List kay Congresswoman Bernadette Herrera kasi siya po yung pinaka-vocal sa Congress in terms of fighting for the rights ng ating solo parents. Kahit during the budget hearing, parang siya lang yung nagtatanong na asan na yung benepisyo ni PhilHealth, asan na yung mga ano, no? So, with their help, there are now, I think, 5 bills sa Congress na para sa ating solo parents. So, nandiyan may bill para dun sa mga magulang na hindi nagsusustento, yung tumatakbo sa responsibilidad. Nandiyan yung, kasi meron tayong batas na kumikilala sa mga marginalized sectors. Ano? Ito rin yung batas na nagbuo doon sa National Anti-Poverty Commission. Pero ang batas na to 1997 pa at never siyang na-amend. So ngayon, pinapa-amend natin para maisama ang solo parents doon sa poverty alleviation programs at mabigyan ng focus yung mga challenges ng solo parent families. Pangatlo, kasi yung 1,000 pesos monthly subsidy na hindi naman naibibigay ng nakakalungkot kasi, no? Ayon sa DILG, there are 1,754 LGUs nationwide. As of last month, ang bilang namin, 220 lang ang nagbibigay ng 1,000 pesos. So wala pang kalahati. Sana Napakababa punta din, yung iba. Oo. Kung ang laki ng budget na yan, mahirap sagutin. na-approve. Mahirap pong sagutin, ano? Pero so ngayon may bill po pending in Congress na inaalis natin sa LGU at nililipat natin yung responsibility sa national government, primarily sa DSWD, para naman hindi mapabayaan yung ating mga solo parent families. Tapos meron din po tayong bill dyan sa Congress kung saan ina-amend natin itong Republic Act 11861 kasi during the course of implementation, nakita natin may mga hindi nasasagot. For example, papaano yung mga anak ng solo parents with disability. Wala pong provision sa batas paano sila matutulungan. That's right. And nakakalungkot, may mga solo parents tayo, 2 ang anak, parehas disabled, or may solo parent tayo na with disability, tapos yung anak niya with disability rin. Hindi namin alam kung saan sila ituturo kasi kahit sa mga government offices, government hospitals, walang service para sa kanila. So, yan ang nakakalungkot kasi itong mga bills na to, they were filed last year, July last year, nung pag-start ng ating Congress. 20th Congress. And up to now, ang status ay nasa committee level, parang hindi pa gumagalaw. Parang hindi pa sila nagagalaw. And ang dami ng solo parents na hopeful dahil yun nga in terms of implementation talagang bagsak nagbigay ako ng orientation I think last month lang sa DILG doon sa kanilang mga regional directors, tapos pinapakiusapan ko nga sila, sinasabi ko baka pwede naman kausapin nyo yung mga mayors doon sa inyong region na ipatupad na yung batas kasi hindi lang yung 1,000 pesos monthly subsidy ang kailangan ang LGU, bukod doon sa 1,000, kailangan din nilang magtayo ng solo parent office para yun ay nakatutok sa issues ng solo parents. Kailangan din magbigay ng social safety assistance sa mga solo parents in times of calamity. So ito galing to sa calamity fund. Pero nung mga dumaang bagyo, tinatanong natin yung mga solo parents, nabigyan ba kayo ng gamot? Nabigyan kayo ng pagkain? Puro wala ang sagot pero nasa batas siya. Tapos kailangan sa lahat ng barangay, 42,000 barangays, dapat merong solo parent help desk. Iilan lang din po yan. And yun nabanggit po kanina, yung panawagan ni attorney sa mga HR. Siguro importante rin malaman ng ating mga companies, meron pong penal provision sa 11861 na after 3 na violations, pwede po kayong ipasarado at tanggalin ang inyong lisensya, Yun. Nako.
Oo. Yun. Naku, ang Parang daming ano, hinaing, Attorney M, ano? Ang daming na-stress ako. hinaing. Oo, 'di ba? Kasi Oo. Attorney M, binanggit nga ni Sir Red kanina, yung mga solo parent na may mga disability yung mga anak. Naisip ko yung mga kaibigan ko na may mga anak na autistic. Paano pa yung mga solo parent na pinapa-therapy yung anak ng autism? Alam naman Yes. natin napakamahal ng therapy. So ulitin natin, Yes. Attorney M, siguro no, para sa mga agencies na nabanggit, sana naman matugunan itong mga hinaing ng solo parent, yung DSWD kanina, DILG, mga LGUs, at saka yung mga kaibigan natin dyan sa Congress, mga staff ng mga kongresista, baka naman mapagbigyan at madinig sa committee na sinasabi nga ni Sir Red na mabigyang pansin itong ating mga solo parent. Oo. Di ba, In fact, Attorney Joey, bago tayo mag-up, ang daming tumatakbo sa isip ko habang pinapakinggan natin Attorney Joey si Sir Oo nga, Red, no? nakikita ko yung mata mo. Nasistress talaga ako. Umaandar yung, nagtuturn yung wheels. Oo. Kasi ang dami ko talagang kakilala, no, na solo parents, single parents. And kagaya nga nung sinabi mo, Attorney Joey and Sir Red, no, may makilala ako na may mga anak na, kasi ngayon yung, di ba, yung pagiging, yung autism, di ba, is already considered as a spectrum, no? So, napakalawak na, no, konsepto natin ng autism and other learning disabilities ng bata. Maliban sa mahal, ang hirap maghanap ng mga, facilities na mayroon talaga na ma-address yan, no? At yung sinabi kanina ni Sir Red, hindi lang natin gustong i-address yung for the best interest of the child, but we also want to address ano ba yung makakatulong din doon sa solo parent, no, Attorney Joey and Sir Red, no? So, dapat, kumbaga mas holistic yung pagtingin natin. And in fact, as it is now, yung mga umiiral nating batas, ang dami na pong benepisyo. Hindi na po yun na-implement and syempre, kailangan pa nating aralin para mas mapalawak po yung protection at benepisyo para sa ating mga solo parents, no? So, nako Sir Red, mamaya Implementation and enforcement. Oo. Mag-usap tayo. Implementation and enforcement. Oo. Alam ko yung iyong preschool teacher at heart mo, 'di ba? Yun ang nagmo-move sa iyo malamang ngayon. Exactly. Oo, ayan. Pero naku, ayan, tayo yung mag-gap muna. Sir Red, dyan lamang po kayo. Mamaya sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy pa po natin ang usapan patungkol sa ating topic. Ngayong gabi kasama pa din natin si Sir Red de Guzman, ang President ng National Council for Solo Parents Incorporated. Kaya dyan lamang kayo mga kasambahay at magbabalik pa po ang Huntahang Legal. Ayan, nagbabalik ang Huntahang Legal. Kasama pa rin natin sa pagpapatuloy ng ating topic na solo parent, yung President ng National Council for Solo Parents. Ayan, si Mr. Red de Guzman. Andyan pa si Sir, Ayun. Sir Red, ayun. Naputol tayo kanina yung ating yung ating pinag-uusapan kanina, Attorney M, are yung mga challenges na kinakaharap ngayon ng NCSP, kung hindi ako nagkakamali. Yung mga sinusulong nilang panukala sa Kongreso at saka yung mga implementation and enforcement ng ating mga existing na mga programa para sa ating mga solo parents na hindi naman nakakarating, katulad ng kapag may calamities, 'di ba? Yung mga subsidies nag-avail ng parental leave. At saka yung parental leave na medyo hindi lahat ng employers, private employers for that matter, hindi aware na merong ganitong batas para sa ating mga solo parents. Naku, idagdag ko lang, Sir Red, and Attorney Joey, ano talaga to whole of government approach, no? Hindi lamang yung legislatura, but also the executive department should also really push for the implementation of the existing laws pertaining to solo parents. And then, syempre, napag-usapan na natin, nagpanik ako, nag-research ako, Sir Red, ngayon lang, Attorney Joey, ilan ba ang pending bills patungkol sa solo parents dyan sa House of Representatives? Nakita ko, Sir Red, meron palang 23 bills
file para po mapaigting or mapalakas ang karapatan ng solo parents or ma-expand yung mga karapatan ng solo parents. So in fairness marami naman po palang House members ang sumusuporta dyan. Kailangan lamang po siguro ng mas matinding push. So yun, Attorney Joey, naku, tutulungan natin si Sir Red sa aspetong yan para talaga namang maisulong ang karapatan ng mga solo parents, Sir Red. Oo. Yeah, Kasi noon yes, naman, Sir Red. Attorney M, yung mga PWDs, 'di ba, hindi naman masyado pa yung awareness halimbawa yung sa PWDs, 'di ba? Sa restaurants, hospitals, transportation, hindi masyadong nire-recognize. Pero ngayon, everybody knows kung ano yung mga karapatan ng PWD. So we are looking forward to the day na makita natin na yung mga solo parent ina-acknowledge na rin in this way. O, 'di ba, Attorney M, parang alam na ng lahat na may mga karapatan na kumbaga exclusive sa mga solo parents. Yes, Sir Red. Oo. Yes, opo. Totoo po yan. And I'd like to take yung opportunity na to, na pasalamatan yung mga transportation companies, yung mga restaurants na nagbibigay ng discounts sa ating mga solo parents kahit wala sa batas. Meron tayong mga bus companies na pang-probinsya na pag sumakay si solo parent, pag pinakita yung solo parent tayo, binibigyan ng discount kagaya kay PWD. So maraming salamat. Ito is initiative na nila to Wala ito sa batas. Pero yun nga sana yung mga nasa batas ipatupad din kagaya ng mga ganito na nagbibigay ng initiatives nila sa mga solo parents. Oo. Tsaka ako din, yung nasa batas naman, kumbaga, it's just providing for the bare minimum. Pero if you want to give more benefits, at tsaka may mga LGUs naman na medyo mas may capacity financially, kumbaga yung income ng mga LGUs ay mas malaki. If they can give more, why not, For example, di ba, Sir Red and Attorney Joy, may mga ibang LGUs na mas maraming benepisyo binibigay sa senior citizens, di ba? Kahit hindi naman mandated yun. Bakit hindi din natin ibigay sa mga solo parents na, I can only just imagine the burden of taking care of your child while also working. Yun nang may kasama ka, may katuwang ka sa buhay. Parang ang hirap na iniisip mo yung kalagayan ng anak mo na malayo sa'yo. How much more if you're a solo parent, Yung responsibilities patong-patong. Kaya talagang lahat ng suporta na pwede natin ibigay. Pero Sir Red, ano sa palagay niyo ano bang kulang? Bakit parang hindi pa na-implement? Mayroon bang kakulangan sa kaalaman? Or sana naman, Attorney Joey, wag naman dun sa punto na nandito pa tayo sa makalumang panahon na nadi-discriminate yung solo parents or na-ostracize dahil solo parents. Sana hindi naman ganun. Ano sa palagay niyo, Sir Red? Actually, kanina na-identify nyo na yung number one yung lack of information campaign. Kulang sa kaalaman talaga. Kasi imagine, yung unang batas for solo parents was November 2000. Yung sumunod na amendment was November 1, 2022. So 2026 na tayo, 26 years. Ang pinaka-common na tanong pa rin na nakukuha namin, paano mag-apply ng solo parent ID? So for the past 26 years, it's the same question, paano mag-apply. So ibig sabihin hindi umaabot sa kanila yung basic information paano at saan kukuha ng kanilang ID para makuha yung benepisyo nila. Pangalawa, ito yung nakakalungkot. In terms of implementation, ang nagiging laging dahilan, walang pondo or kulang sa pondo. For our part kasi, we understand, hindi nga pare-parehas ng financial capacity ang ating mga local governments, hindi pare-parehas ng capacity ang ating mga national government agencies, pero dapat bang matapos dun sa walang pondo? Kasi ang question namin, pag sinabing walang pondo, ano yung solusyon natin? Kasi hindi po solusyon yung walang pondo So what can we give yung solo parent family para sa ganon, hindi nga natin maibigay nasa batas dahil kulang tayo sa pondo, ano yung kapalit nun? How can we cater to them? Tama yung sabi po kanina. Ang ating senior citizens, most of the time, ito inaalagaan ng kanilang mga anak. May nag-aalaga dyan. Yung mga PWDs, either magulang, kapatid,
no, sila yung tumitingin. Pagdating kay solo parent po, we have to understand yung dynamics. Karamihan ng solo parents, ang mga anak 6-7 years old pababa. If something happens to the solo parent, hindi po maitatakbo ng anak niya yan sa ospital. Hindi niya maaalagaan yan. So we have to respond doon sa pangangailangan. Kasi when we talk about the solo parents, hindi po tayo nag-uusap tungkol sa isang tao. When we talk about the solo parents, kaya nga ang requirement, kailangan may anak ka. We are talking about the Filipino family na sinasabi natin, ito yung basic unit of our society. Wala pa tayong official, ito pa yung isang kulang. Wala tayong official count ng ating solo parents. Ngayon pa lang, after 26 years, tsaka pa lang sinisimulan yung centralized database para malaman gaano ba talaga karami ang solo parents. We are all relying on a study done 2007, if I'm not mistaken, na sinasabi merong 14 to 15 million solo parents sa buong Pilipinas. And from what we're seeing sa pag-iikot namin, consistent ito. About 10 to 15% ng population ng LGUs ay mga solo parents. Ang nakakalungkot, mga 60% sa kanila hindi nila alam solo parents sila. So, kung ganito yan at meron tayong solo parents na ang average na anak ay nasa 2, we're talking about a population of 30 million na mga kabataan who are now growing up. Hindi nila nararamdaman yung pagkalinga ng gobyerno, hindi nila nararamdaman na ang batas pinapatupad ng tama, ang nakikita lang niya, nahihirapan yung nanay niya, nahihirapan yung tatay niya, hindi siya makakuha ng trabaho kasi may discrimination dahil solo parent siya, no? Matagal na nagtatrabaho, ayaw i-promote kasi solo parent ka sayang, lagi kang wala, may leave ka, tapos babayaran ka pa namin. So, itong mga kabataan na to, they're going to come up as the new leaders of our government na meron silang feeling of resentment. Kaya nga kami sa National Council for Solo Parents, isa sa mga main thrust ngayon, lalo na nakikita natin tumataas yung problema about itong ating mga kabataan, minsan hindi na natin alam hindi lang ba nila ma-identify yung emotions nila o talagang sila ay may anxiety, sila ba ay may depression. So we are continuously providing for emotional and mental wellness seminars sa ating mga solo parent families para sa ganun matulungan sila to overcome. Kasi ang paniniwala namin, kahit bigyan natin ng livelihood program yan, kahit bigyan natin ng 10,000 yan, hindi niya magagamit ng tama as long as nandun yung emotional baggage, nandun yung trauma kung bakit siya naging solo parent. And they will never become a contributing member of our society, of our nation, hanggat hindi natin ina-address yung kakulangan ng response ng bawat LGU sa pangangailangan ng ating mga solo parent families. Ayun. Attorney Joey, Sir, bago tayo, oo nga. Bago tayo magtapos, Sir Red, may mga questions lang po na ipinadala ang ating mga solo parents na viewers na gusto nating bigyang daan kahit na may marami pa kaming mga gustong isingit pa natin. Narito, Sir Red, yung kanilang mga tanong. Una, Sir Red, kapag may boyfriend o girlfriend na ulit ang single parent, mawawala ba ang benepisyo? Ayun, nag-move on si single parent, mawawala daw po ba ang benepisyo, Sir Red? Hindi po automatic. Ang sinasabi sa batas, kung kayo ay walang living arrangement. So, ibig sabihin, boyfriend, girlfriend lang, pero hindi kayo nagsasama once a week, or hindi kayo nagsasama na kayo ay nag-out of town ng So, any type of living arrangement will nullify yung pagiging solo parent. So, kung boyfriend, girlfriend lang na yan, na hindi naman, for the sake of emotional support, hindi po yan basis for disqualification ng ating solo parent. Ayun. Okay. Pangalawang katanungan natin ni Joey para kay Sir. Oo. May parusa ba sa gumagamit ng peking single parent ID o maling impormasyon? Parang madaling sagutin. Pero Sir Red, go ahead please, coming from you po.
Yes, meron po. Bukod po sa falsification of public document under Republic Act 11861, kung hindi ka solo parent at ginagamit mo, actually the mere fact na nag-a-apply ka pero hindi ka solo parent, ikaw ay pwedeng mag-fine ng 50,000 pesos at pwede kang makulong from 6 months to 1 year. So, we have to understand yung mga provisions po ng parusa under 11861. Ito po lahat ay criminal in nature, kahit yung sa ating mga employers. Ayun, naku, ayun. malinaw. Basta pamimeke ha, syempre may pananagutan yan, bawal na bawal yan sa batas. Oo. Yes, Ayan, Attorney Joey. meron pang isa, oo nga. Bakit may mga kwalipikado as solo parent pero hindi nakakakuha ng benepisyo? Ayun na. Yun na yung mga, may mga... Nasagot na, parang affect- nasagot na kanina. Mm-mm. Oo. Okay. Siguro, Paalala po sa ating mga Baka solo may parents nadagdag, kung ganyan po, kung ganyan at feeling ninyo qualified pero hindi kayo nakakakuha, meron pong tinatawag si Secretary Rex Gatchalian na parang DSWD team na pwede niyang i-deploy para imbestigahan yung ganyan na mga pangyayari sa mga LGUs. So kailangan niyo mag-report sa DSWD National po para yan ay matignan at ma-verify kung talaga nga ba na nagkakaroon ng discrimination against the solo parent. Ayun. yun. Ito, isa pa, Attorney Joey, habol ko pa. Ayan, Oo sir. nga, may isa pa. OFW ang asawa ko at halos ako lang ang gumagawa ng lahat sa bahay at sa pag-aalaga ng mga anak. Pasok ba ako sa batas ng solo parent? Okay. Pasok ka po bilang isang solo parent kung ang iyong asawa ay isang low or semi-skilled OFW. Pangalawa, kung meron na siyang 1 year na nagkatrabaho sa abroad. So, kung ganun po at ang inyong mga anak ay 22 years old and below, kayo po ay qualified para makakuha ng isang solo parent ID. Ayun. Naku, new knowledge yun for me ha. Kahit pala may asawa, may ako trabaho din. at OFW, may category pala na po pwede siyang makapasok as solo parent. Ayun. Pero May isa siguro pa. na-clarify ko lang, Attorney Joy, very quickly, ano po ibig sabihin ng Yes. semi-skill? Oo, ano pong mga klase low ng or trabaho yun, semi-skilled? sir? Low or semi-skilled, ibig sabihin ito yung mga drivers, yung mga waiters, yung mga massage therapist, yung mga nagtatrabaho sa hotel as concierge, yung walang masyadong pero kung ang trabaho naman ng asawa mo is doktor, engineer, architect, ito po yung mga skilled na So low or semi-skilled. Ang mga seaman po hindi kasama kasi po ang mga seaman hindi po sila umaabot ng 1 year abroad. At the most 6 to 8 months po ang kanilang term of duty, kaya kung asawa ninyo ay seaman, hindi po kayo magka-qualify. So, Ayun. depende sa trabaho May din ng asawang OFW. Oo. Sige, Attorney Joy, Yes go! Yes, habol pa natin to. Kailangan po ba i-renew ang solo parent ID? Ayan. Yes, yan po ang lisensya ninyo, yan lang po ang nag-iisa na pagkakakilanlan. Ngayon po nakakalungkot, may mga reports tayo, may mga LGUs hindi nag-i-issue ng solo parent ID, ang binibigay lang certification. So, taon-taon po nag-i-issue kayo ng solo parent ID, nakakapagtaka ba't nauubusan kayo? Ang dali pong i-project kung ilan ang solo parents ninyo. No? So, sana naman yung budget for the ID, huwag ninyong tanggalin. Pati ba naman Parang budget sa ako. ID? Ano ba yan? Parang nasa step 1 lang, Sir Red. No, ano ba yan? Oo. Ayan, Attorney Joey, wala na tayong oras. Naku, ang dami pa Tayo sana ay nating nagpapasalamat. tanong, Actually, Pero- oo, ang dami. Maraming salamat, Sir Red. At brief lang po, baka meron kayong final message not just to our solo parents na viewers, pati na rin sa ating mga kasambahay para matulungan tayo sa awareness. 'Di ba? Kasi importante talaga na Yes. aware yung ating mga kasambahay. Or also, Attorney Joey, how can they reach out to NCSP po? Kung sakali po na sila ay solo parents at nanonood, paano po makikipag-ugnayan sa inyo, Sir Red? Sige po, go ahead, sir.
Yes, una-una maraming salamat po sa Huntahan Legal. We always welcome yung opportunity to spread yung ating message for solo parents. Lahat po ng gustong mag-reach out, nasa Facebook po kami. Hanapin nyo lang po National Council for Solo Parents Inc. NCSP. Pwede po kayong mag-message dun sa page namin para po kung ano yung kailangan ninyong information or tulong, pwede po namin kayong matulungan. You just have to reach out. Sa lahat po ng solo parents, lalo na sa mga kasambahay, hindi lang po yung inyong regular day off ang inyong benepisyo. Kasama kayo at yan ay labor-related na benefit po. Kasama kayo doon sa 7 days paid parental leave. Karapatan po ninyo yan. Panawagan sa lahat ng solo parents, hindi po porkit may batas, ibig sabihin ibibigay na lang sa atin yan. Ang ating pong karapatan, kagaya ng kalayaan, kailangan pong ipaglaban. So sana po wag po kayong matakot. 26 years na po, hindi na po natin kaya mag-antay ng another 26 years para lang ipatupad ng tama ang mga benepisyo na nasa batas para sa inyo. Maraming salamat po, pagpalain po tayong lahat ng Diyos na may kapal. Nako, maraming salamat, Sir Red, sa inyong panahon. Ayun, Attorney Emma, ang key takeaway ko doon, ipaglaban. Diba? Kapag may karapatan. Oo. Parang ano mo, parang Ayun. parang ano siya, it's heartbreaking but also empowering yung ating programa, yung ating naging topic ngayong gabi. So again, nagpapasalamat tayo kay Mr. Red de Guzman, na President ng National Council for Solo Parent. Sir Red, I will reach out to you sa mga in the coming days para po matulungan din po kayo dyan sa inyong ipinaglalaban. So yeah, Attorney Joey. Yes, thank you so much po. Thank you Thank you so Sir much. Red. Oo. Very heartwarming, Attorney M, na yung napakasimpleng topic sana natin ngayong gabi, apparently, masyado siyang relevant. No? Lalo na alam natin marami tayong mga kilala na nagtataguyod ng kanilang mga anak ng mag-isa na lang sa buhay, whether naging biyudo o biyuda o kaya naman hiwalay. Pero alam natin na marami masyado ang affected dito sa loss on solo parent. Kaya alam natin na medyo marami tayong na-reach ngayong gabing ito at para po sa mga Oo, di ba, Attorney M? Tama? Oo. Sana napukaw po ang inyong mga damdamin sa ating naging episode ngayong gabi kasi very enlightening. Even for us, Attorney Joey, madami akong natutunan din ng mga karapatan ng mga solo parents. At nakakalungkot lang na kailangan pang ipaglaban kasi dapat nga binibigay na yun sa kanila. Dahil I can only imagine nga kung gaano kahirap maging isang solo parent, Attorney Joey. Ayun, oo nga. So para po sa mga may nais idulog sa kahit na anong problemang legal, ipadala po ang inyong mga tanong sa 0925-535-5778 at huwag pong kalimutang ilagay ang inyong pangalan at antayin po ang aming text o tawag. Sana po ay may natutunan kayo sa naging huntahan natin ngayong gabi kasama si Attorney M at si Sir Red. Maraming salamat po sa inyong mga kasambahay sa pagsama sa amin ni Attorney M tuwing Huwebes. Ako po si Attorney Joey Domingo. Ay, nako, ang dami nating natutunan ngayong gabi sa ating episode patungkol sa mga solo parents. Sana po ay napukaw ang inyong mga damdamin at sana po ay tulungan po natin ang mga solo parents na ipaglaban po ang kanilang mga karapatan. Nako, maraming salamat mga kasambahay sa pagtangkilik sa inyong pong programa. Lagi po nating tatandaan, ang batas ay para sa lahat ng tao at hindi lamang po para sa mga abogado. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito po ang Huntahang Legal. Attorney Joey, sana sabay tayo. Yes, Attorney M. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos.